Totoo po ba, may mga tao na pag pinansin mo, napakalikas sa kanila ang pagiging matulungin. Napansin niyo yan? May mga tao na pagka tiningnan mo, napaka-generous nila sa kanilang kapwa. At the same time, may mga tao kapag tiningnan mo, napaka-bukas palad sa kapwa. Sino po rito naka-encounter na nung ganong mga tao? And at the same time, may mga tao mismo sa buhay mo na nagsasabi na ikaw yung tao na yon. Yung napakabukas palad, yung tao na napaka-generous sa kapwa, napaka-matulungin sa kapwa. Pansinin niyo po, ito pong Shunammite na ito, itong ating reference verse for this morning dito sa 2 Kings chapter 4, pansinin niyo, itong babaeng ito sa kwento sa 2 Kings, every time na dadaan siya sa lugar nitong, o dadaan ito sa kanilang lugar, itong si Propeta Eliseo, lagi niya itong hinihimok na kumain. Pag inaral mo yung pagkatao nito, makikita mo na bagamat ito'y kabilang doon sa prominenteng pamilya, doon sa Shunem, na located sa teritoryo na minana ng mga tribe ni Issachar, isa po sa mga tribe sa Israel. Gayunpaman, bagamat siya'y nasa lugar ng isa sa mga tribe ng Israel, hindi naman talaga ito isang Israelita. Itong babaeng ito na nasama sa kwento dito sa 2 Kings. At ito pong area na ito, o yung location na kinalalagyan niya, isa itong lugar kung saan may mixture of Philistine culture. But despite of that, ang description ng Biblia sa kanya ay great woman. Now, in what ways did the Bible describe her as a great woman? Alam niyo po, ang sabi doon, she was a woman of hospitable. Pansinin niyo, siya mismo yung nag-initiate, nag-encourage doon sa kanyang asawa na ang sabi niya, ipagtayo natin ang propeta, ang lingkod ng Diyos ng isang silid na matutuluyan ito at hindi lang ito basta silid. Kung hindi, ang sabi pa niya, lagyan natin ito ng higaan, lagyan natin ito ng isang upuan, lagyan natin ng ilawan. So, ang description sa kanya, bakit siya tinawag na a great woman, she was a woman of hospitable. And also, she was a woman of contentment. Pansinin nyo, nang tanungin siya ni Eliseo kung anong pwedeng magawa na reward sa ipinamalas niyang kabutihan, she asked nothing. Wala siyang sinabi. Ang sabi lang niya, ako'y naninirahan kasama ng aking mga kababayan. Ano ang ibig sabihin ng statement niya na yon? Malinaw, meron siyang community na suportado siya or family of na suportado siya, meron siyang sense of security sa kanya na para sa kanya, sapat na yon, yung kanyang security na yon. And she was also a woman of trust in God's provision. Pansinin nyo, nang i-offer ni Eliseo ang favor from political connection, ang sabi niya, ano ba yung maibabalik ko sa'yo sa ginawa mong kabutihan? Gusto mo ba na banggitin kita sa hari? Pero alam niyo po, tinanggihan niya yon. She turned it down, showing her humility and dependence to God. Sa halip na worldly power at political connections, mas inasahan niya yung divine power at yung connection by accepting the promise that one day, bibigyan siya ng anak ng Diyos. Sa halip na asahan niya yung political power, yung connection dito sa mundo, ang inasahan niya yung pangako ng Diyos na isang araw magkakaanak siya. Ano tinuturo nito? Simple lang po. Pag naging tama ang trato mo sa God-given blessing sa buhay mo, tandaan niyo po, higit pa dun sa kailangan mo ang willing na ibuhos ng Diyos. Totoo po ba yan? Pagtama ang naging pagtrato mo sa mga ibinibigay ng Diyos sa iyo, sa mga biyaya, tandaan mo, higit pa dun sa kailangan mo ang willing na ibuhos ng Diyos sa iyo. Pagtama, naging pangunawa mo dun sa mga katotohanang nakapaloob sa biyaya o sa biyayang ibinubuhos ng ibigay sa atin ng Panginoon, dapat din pala malinaw sa atin yung mga katotohanan na nakapaloob dun sa biyayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Bakit siya ibinibigay ng Diyos sa iyo? Bakit sa dami-dami ng tao, ikaw yung binigyan ng Panginoon nung pagpapala na yan? Alam niyo po, ang tanong dito,
Ano ba yung mga katotohanang nakapaloob sa mga biyayang ibinubuhos ng Diyos sa buhay ng isang tao? By the way, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang tanongin ng bawat sa atin, sino rito yung aminado na pinaranas na ng Panginoon yung higit pa doon sa hinihingi niya? Alam niyo po, doon sa mga karanasan na yun ng ating buhay, meron siyang mga katotohanan na nakapaloob. Yung pagkakataon ng buhay mo, hindi mo pa hinihingi, pero binigay na ng Panginoon sa buhay mo. Napansin niyo yun? Hindi mo pa siya hinihingi, pero binigay na ng Panginoon. Hindi mo pa hinihingi sa Diyos, pero dumating na sa buhay mo, sa pamilya mo. Hindi mo pa hinihingi, pero ipinaranas na ng Panginoon sa'yo. Pansinin niyo yung Shunammite woman, hindi naman siya humingi ng anak, pero ibinigay ng Diyos eh. Pansinin niyo, hindi naman siya humingi ng favor, pero tumanggap siya ng favor sa Diyos. At pansinin niyo, hindi naman siya humingi ng blessings, pero pinagpala siya ng Diyos. Sa tingin nyo, bakit nga ba may mga tao habulin ng favor ni Lord? Sa tingin nyo, bakit nga ba may mga tao habulin ng pagpapala ng Panginoon? Yung sa halip sila yung maghabol, sila yung hinahabol ng pagpapala ng Diyos. Alam nyo po, una, most of the time of your journey, you choose kindness instead of blessings. Kasi ninyo yung sinabi rito sa verse 8 and 9, sabi rito, isang araw si Eliseo ay dumaan sa Shunem, na roon ay nakatira yung isang mayamang babae na humimok sa kanya na kumain ng tinapay. Kaya tuwing siya'y daraan doon, ay pumupunta siya roon upang kumain ng tinapay. Sinabi niya sa kanyang asawa, tingnan mo, aking nahahalata na ito'y isang banal na tao ng Diyos na laging nagdaraan sa atin. Ano pinapakita nito? Buhay. Sila yung parang ang gaan-gaan ng dating ng pagpapala sa buhay. Alam niyo po, pag inuna mo pala yung kabutihan, hindi ka maghahabol sa pagpapala. Lalo na para sa kapwa mo, para sa gawa sequence. Kasi nga, hindi ka talaga pwedeng maging mabuti sa iba nang hindi ka muna nagiging mabuti dun sa mga taong malapit sa iyo. Hindi ka pwedeng maging mabuti sa labas nang hindi ka muna nagiging mabuti to service instead of blessings. Yung mga tao pala na hinahabol ng pagpapala, sila yung karaniwan sa kanyang journey, yung ginagawa niya, mas inuuna niyang piliin yung paglilingkod kaysa doon sa blessings. Kasi ninyo, yung mga taong mapaglingkod, sila talaga yung laging napapagpala sa buhay. Surprisingly, ng mga biyayang hindi nila inaasahan, pero binigay ng Diyos sa kanila. Yung mga taong mapaglingkod, laging nakakaranas ng mga hindi inaasahan, pero binigay ng Diyos. Pansinin nyo, pag ang anak mapaglingkod sa magulang, ang Diyos nangangako ng mahabang buhay at masaganang pamumuhay. Ephesians chapter 6, 2-3. Pansinin nyo, pag ang isang tao mapaglingkod sa kapwa, lalo na higit doon sa mga nangangailangan, ang Diyos, ang pangako niya, siya yung magbabalik ng mga pagpapalang ginawa mo sa iyong kapwa. Proverbs 19:7. In fact, ito yung isa to doon sa tinatawag na divine investment. Yung pagiging mabuti mo, yung pagpapala mo, yung paglilingkod mo, doon sa iyong magulang, sa iyong pamilya, doon sa iyong kapwa, kasama to doon sa mga tinatawag na divine investment. At ito ang pinakamatindi. Ang isang tao na mapaglingkod sa Diyos, ang sabi sa Deuteronomy 28 verse 12, bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. So kapag ka ang tao, una, mapaglingkod ka sa iyong pamilya, sa iyong kapwa at sa Diyos, ang pangako ng Diyos, doon sa Deuteronomy, bubuksan niya ang pintuan ng langit. Na ibig sabihin, yung hindi literal na babagsak sa iyo yung mga pera o mga kayamanan, pero makikita mo, may mga kaparaan ang dinadala ang Diyos para dumaloy sa buhay mo yung hindi malirip na mga pagpapala mula sa Diyos. Magugulat ka na lang, yung favor na hindi nararanasan ng ibang tao sa paligid mo,
ipararanas ng Diyos sa iyo. Iyon yung pangakong sinasabi ng Panginoon. So, ganun ka-importante na pagka inuuna mo yung kabaitan, yung kabutihan sa kapwa, sa pamilya mo, sa kapwa mo, at higit sa lahat sa Diyos, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Isa sa mga katotohanang nakapaloob sa mga biyayang dumarating sa buhay ng tao. Ikalawa, you don't need to announce your good deeds, just do it with a faithful heart. Sino po naniniwala? Hindi mo naman kailangang ipaalam pa sa iba anumang mabuting ginawa mo sa pamilya mo. Totoo ba yun? Sa mga anak, huwag mo nang ipapaalam sa iba yung mabuting ginawa mo sa magulang mo. In fact, lalo ngayon sa panahon nito ng social media, huwag mo nang ipopost na ito yung ibinigay mo sa magulang mo. Wala namang masama doon. Pero, tandaan nyo po, mas mabuti na hindi na natin ina-announce yung mga mabubuting ginagawa natin. Sa pamilya mo man yan, sa kapwa mo man yan, o sa gawain man yan ng Panginoon, mas mabuti na ang Diyos na lang ang nakakaalam ng mabuting ginawa mo. Bakit? Kasi ang sabi dito sa Matthew chapter 6, verses 2 to 4, kaya nga kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo gaya ng ginagawa ng mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung mamamahagi ka sa kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag, ang iyong ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay ng gantimpala sa iyo ng hayagan. Ibig sabihin, kapag ikaw lihim na ginagawa mo, hindi mo na ina-announce yung mga mabubuting pagpapala mo sa Diyos, sa kapwa mo, sa pamilya mo, ang Diyos na ang magpapala sa iyo ng hayagan. Ibig sabihin, ipakikita ng Diyos sa mga tao kung papaano kanya pinagpapala. Iyon yung ganti ng Diyos. Lihim mong ginawa yung kabutihan, pagpapala sa ibang tao, sa pamilya mo, sa Diyos, hayaga namang ipakikita ng Diyos na ikaw ay pinagpapala niya. So, ano tinuturo dito? Alam niyo po, dito sa case ng Shunammite woman, ang sabi niya doon sa binanggit natin kanina, gumawa tayo ng isang ng isang silid, lagyan natin ng upuan, ng mesa, ng ilawan, upang tuwing siya ay darating sa atin, siya'y makakatuloy doon. Ano tinuturo nung naging gawin na ito ng Shunammite woman? Una, with a faithful heart, unknowingly, God begin the process of miracle. Sino po naniniwala? Pag malinis ang intensyon ng puso mo sa ginagawa mo, hindi mo alam si Lord, may sinisimula na siyang himala sa buhay mo. Pag malinis ang puso mo, pagtapat ang puso mo dun sa ginagawa mo, unknowingly, sa likod ng ginagawa mo, merong kahimahimalang ginagawa ang Diyos para sa iyo. Ano pinapakita nito? Lahat ng himala sa pamilya mo, pwedeng magsimula sa isang mabuting bagay na lihim mong ginagawa. Lahat ng himala sa buhay mo, pwedeng magsimula sa isang bagay na ginagawa mo ng malinis ang intensyon ng puso mo. Ikalawa, with a faithful heart on ordinary things, God begin the process of giving an extraordinary blessings. Sino po naniniwala? Mula doon sa tila maliit na bagay lang na ginawa mo, pwedeng magsimula ang isang kamanghamanghang bagay sa buhay mo.
Totoo po ba yun? Yung parang akala mo wala lang yon, simple lang yon, pwedeng pagsimulan yon ng isang kamangha-manghang himala sa buhay mo. Pwede na mula doon sa simpleng bagay na yon, magsimula ang isang malaking sorpresa ng Diyos sa buhay mo. At pwedeng magsimula ang isang extraordinary miracle sa buhay mo. Pansinin nyo, mula doon sa isang simpleng maliit na silid, ano naging bunga nito sa buhay at sa pamilya ng Shunammite woman? Nagbunga to ng isang anak, isang miracle child doon sa buhay ng babaeng ito. And what was really amazing on this story, yung ibinigay ng Diyos, yun yung wala siya. Bagamat mayaman sila, yun yung wala siya. What really amazing on this story, yung ibinigay ng Diyos, yun yung gustong-gusto niya. And what really amazing on this story, yung ibinigay ng Diyos, yun yung matagal na niyang hinihingi. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Sa simpleng ginagawa mo ng bukal sa puso mo, pwedeng magbunga to ng pagtanggap ng bagay na wala ka. Sa simpleng ginagawa mo na bukal sa puso mo, pwedeng magbunga to ng isang bagay na gustong-gusto mo na. At doon sa simple na bukal sa puso mo na ginawa mo, pwedeng magbunga to ng isang bagay na ang tagal mo nang iniintay sa Diyos. By the way, sino po rito hanggang ngayon may iniintay pa sa Diyos na ibigay ng Diyos sa Kanya? Yung Shunammite woman, yung pamilya niya, ito yung wala sila, yung anak. Pero doon sa simpleng ginawa nila na mag-asawa, nagbunga to nung bagay na wala sila. Yung matagal na nilang pinakaiintay sa kanilang buhay. So, tandaan nyo po, yung katapatan natin sa Panginoon, tandaan nyo, magbubunga to, lalo na tapat sa puso mo, bukal sa puso mo, yung ginagawa mo. So, hindi mo na kailangang i-announce pa, ipagsabi pa yung ginagawa mo, hayaan mong ang Diyos ang magbalik doon sa mga lihim mong ginagawa. Ikatlo, na katotohanan, you don't need a desperate move to receive miracle. When God notices your good heart, God definitely will send unexpected blessings. Sino po naniniwala? Hindi mo kailangan gumawa ng mga desperadong hakbang para tumanggap ng pagpapala sa Diyos. Totoo mo ba yan? Sa Biblia, ang daming halimbawa na pinakita ang Panginoon na tumanggap ng himala sa iba't ibang mga kaparaanan. Pero, hindi nila kinailangan maging desperado. Gaya po ng Shunammite woman na kailangan lang makita ng Diyos yung goodness inside your heart. Anong pinapakita nito? Una, God always notice the goodness of your heart. Sino po naniniwala? Walang mabuting ginawa ka sa pamilya mo na hindi nakita ng Diyos. Totoo po ba yun? Yung ginawa mo sa magulang mo na mabuti, nakita yun ng Diyos. Yung ginawa mong mabuti sa iyong kapatid, nakita yun ng Diyos. Yung ginawa mong mabuti sa mga kamag-anak mo, nakita yun ng Diyos. Yung mabuting ginawa mo sa iyong kapwa, nakita yun ng Diyos. Yung mabuting ginawa mo sa gawain ng Diyos, nakita yun ng Panginoon. Alam niyo po, one thing for sure, dito pa lang sa lupa, ipararanasan. At saka mo pa mararanasan yung bunga ng mabuting ginawa mo. No. Lahat ng mabuting ginawa mo, nakita yun ng Diyos at dito pa lang sa lupa, ipararanas na ng Diyos yung bunga ng mabuting ginawa mo sa pamilya mo man yan, sa kapwa mo man yan, o sa gawain man yan ng Panginoon. Ikalawa, God always repay your faithfulness more than you expected. Ang maganda sa Panginoon, pansinin nyo,
Hindi ito basta akto lang ng Diyos, kung hindi nature ng Panginoon na pag nagbalik siya, higit pa doon sa ginawa mo, ang binabalik ng Panginoon. Again, yung Shunammite woman, silid at tinapay lang ang ibinigay niya kay Eliseo, pero sinuklian siya ng Diyos ng anak. Sinuklian siya ng Diyos nung pinakaiintay niya sa buhay niya, yung wala sa kanya. Maaaring hindi mo alam, pwedeng yung simpleng pagpapakain mo sa mga lingkod ng Diyos, sa pastor, sa mga lingkod ng Diyos, pwedeng ang isukli ng Diyos, trabaho sa anak mo, sa abroad, magandang kita ng anak mo o ng asawa mo, pwedeng iyon ang isukli ng Panginoon sa iyo. Maaaring hindi mo alam, yung bagong bahay mo, sukli pala yun ng Diyos sa pagpapatuloy mo sa gawain ng Panginoon sa tahanan mo. At maaaring hindi mo alam, yung mga bagong properties na meron ka, sukli pala yun ng Diyos doon sa katapatan mo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, maraming mga meron tayo ngayon, hindi natin alam, sukli pala yun ng Diyos doon sa mga ginawa natin. Doon sa katapatan mo sa gawain sa Panginoon, doon sa pagpapatuloy mo ng gawain sa Panginoon sa tahanan mo, doon sa mga simpleng pagpapakain mo sa mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo po, again, marami doon sukli ng Diyos kasi nga, iyon ang nature ng Diyos. Kaya ka pala nakapag-abroad, kaya ka pala pinagpala ng magandang trabaho kasi sukli yun ng Diyos doon sa mga magandang ginawa mo. So, ikaapat, you don't need to run away from God when test comes towards your way. Sino po naniniwala? Sometimes, your greatest blessings become the greatest test to your faith. Totoo po ba yan? Minsan, yung pinaka na pagpapalang tinanggap mo, yun din yung gagamitin para matest ang pananampalataya mo. Pansinin nyo? Yung Shunammite woman, dito sa verse 20, 22 to 25, sabi ron, kanyang binuhat siya at dinala sa kanyang ina ang batay nakaupo sa kanyang kandungan hanggang sa katanghaliang tapat at siya'y namatay. Just imagine, yung miracle child na tinanggap ng babaeng ito, dito sa verse 20, ang sabi, namatay. Verse 22, at kanyang tinawag ang kanyang asawa at sinabi, pasamahin mo sa akin ang isa sa mga utusan at ang isa sa mga asno upang ako ay madaling makatungo sa tao ng Diyos at makabalik uli. At kanyang sinabi, bakit ka pupunta sa kanya ngayon? Hindi bagong buwan o sabat man. At kanyang sinabi, ayos lang. Nang magkagayoy, siniyahan ng babae ang isang asno at sinabi niya sa kanyang tauhan, patakbuhin mo at humayo ka, huwag mong pabagalin ang takbo para sa akin, malibang sabihin ko sa iyo. Verse 25, kaya't humayo siya at dumating sa tao ng Diyos sa bundok ng Carmel. Nang matanaw siya ng tao ng Diyos mula sa malayo na siya ay dumarating, kanyang sinabi kay Gehazi na kanyang lingkod, tingnan mo, naroroon ang Shunamita. Ano pinapakita nito? Una, sometimes, the God who blessed you with miracle, also the God who will be allowed you in a season of test. Totoo po ba minsan si Lord, nagparanas ng himala sa iyo, minsan siya rin yung magpaparanas ng pagsubok doon sa himala na binigay niya sa iyo. Yung Shunammite woman, again, yung anak na bunga ng isang himala, naging bunga rin ng matinding test sa pananampalataya niya. What does it mean? Minsan, yung kabuhayan na bunga ng himala, bunga ng panalangin, bunga ng isang himala ng Diyos sa buhay mo, minsan, yun din, o doon din masusubok ang faith
ng isang tao. Minsan, yung marriage na bunga ng isang himala ng Diyos sa buhay mo, doon din masusubok ng matindi ang pananampalataya mo. At minsan, maging yung ating paglilingkod na bunga ng isang himala na ito, na kahit na ang isang bagay ay bunga ng himala sa buhay mo, pwede pa rin siyang dumaan sa test. Yung miracle child ng Shunammite woman, dumaan sa test. Pwedeng yung kabuhayan mo na bunga ng isang himala, dumaan din para masubok ang iyong pananampalataya. Yung marriage mo na bunga ng isang himala, pwede ring dumaan sa isang test para masubok ang pananampalataya mo sa Diyos. Gayon din, maging ang paglilingkod natin. So, ikalawa, when season of test comes along your way, go straight to the source of miracle. Sino po naniniwala? Gaya ng babaeng Shunammita, pagdating ng test, dapat ang takbo mo sa Diyos na pinagsimulan ng himala sa buhay mo. Totoo ba yan? Dapat, pagdating ng test sa buhay mo, dapat ang takbo mo kagad sa Diyos na pinagmulan nito. Pansinin nyo, yung babaeng Shunammita, hindi siya tumakbo doon sa yamang meron siya. Bagamat, sabi nga ng Biblia, mayaman sila. Hindi siya tumakbo doon sa community o family o doon sa komunidad na support system niya sa buhay niya. No. Sa halip, she firmly and full of faith, tumakbo siya sa Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. What does it mean? Pagdating ba ng matinding pagsubok sa buhay mo, saan ka ba unang tumatakbo? Pagdating ba ng matinding pagsubok sa kabuhayan mo, saan ka ba unang tumatakbo? Pagdating ba ng matinding pagsubok sa marriage mo, sa relationship mo, saan ka ba unang tumatakbo? Pagdating ba ng matinding pagsubok sa paglilingkod mo, sa ministry mo, saan ka ba unang tumatakbo? And finally, nakatotohanang nakapaloob doon sa mga God-given dreams o blessings sa ating buhay, you don't need to worry to what was lost to your journey. Totoo ba minsan si Lord, may ibinigay niya, pero nawala pa? Sino po rito na-experience na yun? Binigyan ka na ng kabuhayan ng Panginoon, pero at some point ng buhay mo, nawala yung kabuhayan na yan. Sino po naranasan na yun? Yung naranasan mo, ang dami-daming pera, pero bigla nawalan ka ng pera. Ang ganda-ganda ng karir mo, pero bigla nawala yung karir mo. Ang ganda-ganda ng business mo, pero bigla nawala yung business mo. Ang ganda-ganda ng relationship mo, ng marriage mo, pero bigla nawala yung marriage na yon. Ang ganda-ganda ng paglilingkod mo, pero bigla nawala yung paglilingkod mo. Minsan si Lord, may ipinaranas na sa iyong blessings, pero bigla-bigla nawala pa. Pansinin niyo yung babaeng Shunammita. Ipinaranas na ni Lord sa kanya na magkaanak, pero bigla-bigla, doon sa verse 20, 22 to 25, nabasa natin na nawala yung kanyang anak. The same concept sa maaaring maranasan mo o maaaring, or baka bago ka nga dumating, bago ka naupo sa lugar na ito, bago mo napanood itong live na ito, may mga bagay na nawala sa iyo. Gaya po ng babaeng Shunammita, maaaring binigyan ka na ni Lord ng kaginhawahan sa pera, pero baka sa oras na ito, wala na sa iyo yung kaginhawahan na yan. Gaya po ng babaeng Shunammita, maaaring binigyan ka na ni Lord ng isang masaya, buong marriage, pero sa oras na ito, wala sa iyo yung buong marriage na yan. At gaya po ng babaeng Shunammita, maaaring binigyan ka na ni Lord ng mabuong paglilingkod, pero bago ka naupo sa lugar na ito, wala na sa iyo. O yung sitwasyon mo, hindi na mabunga yung paglilingkod mo. Kung isa ka nga, doon sa mga nando, doon sa point na yun ng buhay mo, you lost something too important, too precious, to love on you, dalawang bagay lang yung dapat mong tandaan. Una,
The moment you feel the height of pain because of loss, let your trust to the Lord overcome the pain. Sa panahong sobrang sakit yung nararamdaman mo dahil sa nawala sa iyo, hayaan mo mas mangibabaw yung tiwala mo kay Lord. Bakit niya pinayagan yon? Sa panahong sobra ang sakit ang nararamdaman mo dahil sa nawalang kaginawahan sa pera, hayaan mo na mas mangibabaw sa sakit yung tiwala mo sa Diyos. Bakit niya pinayagan yon? Sa panahong sobrang sakit yung nararamdaman mo sa pagkawala, pagkasira ng marriage mo, hayaan mong mas mangibabaw dun sa sakit na yon, yung tiwala mo sa Diyos. Bakit niya pinayagan yon? Sa mga panahong may mga nawala sa atin, sobra nating mahal, sobrang mahalaga sa atin, hayaan mong mas mangibabaw yung tiwala mo sa Diyos. Yung Shunammite, mas pinangibabaw niya kaysa doon sa sakit. Yung tiwala niya sa Diyos. Kasi nga, hindi naman madali yung mawalan ka ng mahalaga sa iyo. Totoo po ba yun? Hindi madali mawalan ka ng kabuhayan, hindi madali mawalan ng pera, ng business, ng karir, hindi madaling mawala ng asawa, ng pamilya, hindi madali mawala yung mga bagay na ang tagal mong inasam, pinanalangin sa Panginoon, pero binigay nga ng Diyos, nawala naman. Ikalawa, the moment you feel the height of pain because of loss, remember the Lord who gave promises of restoration is the same God who will fulfill it. Tandaan niyo po, the first time na marinig ng babaeng Shunammita na sinabi sa kanya ni Lord sa pamamagitan ni Propeta Eliseo, sabi sa kanya, sa panahong ito, sa pag-ikot ng panahon, ikaw ay yayakap sa isang anak na lalaki. Very specific ang Panginoon. Dumating ang pag-ikot ng panahon, nangyari ang pangako ng Diyos, siya nagkaroon ng anak na lalaki. Sa paglipas ng taon, sa paglipas ng panahon, dumating din yung season ng pagsubok, ang season ng pagkawala. Ang tanong, madali ba siyang tanggapin? No. Mahirap siyang tanggapin, masakit siyang tanggapin, ang mawala ng importante sa'yo, mahalaga sa'yo, mahal sa'yo. Totoo pa ba yun? Hindi siya madaling tanggapin, masakit siya. Pero hindi doon natapos ang kwento ng babaeng Shunammita sa pagkawala o sa season of loss. Verse 33 to 37, God restored what was lost to her. Pag binasa natin mula doon sa verse 33 hanggang doon sa 37, makikita natin ibinalik ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. Binalik ng Diyos yung pinakamamahal niyang anak. Ano gustong iparating dito ng Diyos sa iyo ngayon? Sa oras ito. Maniwala ka na hindi magtatapos ang kwento ng kabuhayan mo sa nawalang kasaganaan sa iyo at sa pamilya mo. Maniwala ka, hindi magtatapos ang kwento ng marriage mo sa nasirang marriage. Hindi magtatapos ang kwento ng paglilingkod mo sa nawalang pamumunga sa paglilingkod. Gaya ng babaeng Shunammita, isang araw at pwede ngayon yung araw na yon o simula nung araw na yon, ibabalik ng Diyos, i-restore ng Diyos na walang kaginhawahan sa iyo, na walang kaginhawahan sa pamilya mo. Maniwala ka gaya ng babaeng Shunammita, isang araw at pwede ngayon na yung araw na yon, ibabalik ng Diyos, i-restore ng Diyos na walang buong pamilya sa iyo, na walang buong marriage sa iyo. At maniwala ka gaya ng babaeng Shunammita, isang araw pwede ngayon na rin yung araw na yon, ibabalik ng Diyos, i-restore ng Diyos anumang nawala sa paglilingkod mo. Maniwala ka, lahat ng mabuting ibinigay mo sa Diyos, lahat ng mabuting inilaan mo sa Diyos,
tahanang pinagamit sa Diyos, pamilyang pinagamit sa Diyos, pinansyal, pera, yaman na pinagamit sa Diyos, lahat yun, gaya ng babaeng Shunamita, gagamiting pintuan ng Diyos para buhusan ka ng himala ng Diyos. Lahat yun gagamiting pintuan ng Diyos para paratingin sa iyo ang isang matagal na himala o himalang ang tagal-tagal mo nang iniintay sa buhay mo. So church, as we celebrate itong 2026 Festival of First Fruit, sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hayaan mo na ang maging motivation mo sa pagkakaloob, taus-pusong paglilingkod sa Diyos, taus-pusong pagbibigay sa Diyos, at taus-pusong pagtitiwala sa Diyos. At the end of the day, lagi nating tatandaan, hindi natin matutumbasan ang biyayang binabalik ng Diyos sa buhay natin. Gaya ng babaeng Shunamita, hindi niya ina-expect, binigay ng Panginoon yung pinakamatagal na niyang pinakamimiti sa buhay niya na isang anak. Bagamat dumaan sa pagsubok, na-test yung kanyang pananampalataya, at the end of the day, the Lord restored what was lost in her journey. So wag kang papayag. Panampalatayanan mo, paniwalaan mo, tapat ang Diyos na unang nagbigay sa iyo ng kabuhayan, ng pamilya, masayang pamilya, buong pamilya, mabuong paglilingkod na magtatapos ang iba't ibang areas na yon sa buhay mo na nawala. No. Ang panghawakan mo, gaya ng babaeng Shunamita, sa iyo binibigay ng Diyos ang mensahe ito na, anak, I will restore what was lost in your journey. Ano man yon, kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos. Yung nasa sa puso mo, bago ka naupo dito sa lugar na to, bago mo nakita ang mensaheng ito, narinig ang mensaheng ito, alam na ng Diyos yung gustong-gusto mong i-restore niya sa buhay mo. And let the work of the Lord, let the miracle of the Lord begin in your lives. Sa oras na to. So let us pray. Lord, I declare na mula dyan sa langit, marami kang binubuhos na himala. Himala ng restoration, himala ng bagong simula, simula po ng bagong pagkabuo, Panginoon. Lord, sa buhay ng iyong mga anak na naririto sa physical service, sa online service, meron kang himala na sinisimulan. I declare na gaya po ng babaeng Shunamita, dumaan man sa pagsubok, yung himala at pagpapalang binigay mo sa kanilang buhay, hindi doon magtatapos sa pagsubok yung Panginoon, kung hindi i-restore mo po, Panginoon, ano mang nawala sa kanila, ano mang matagal na nilang iniintay na muling maranasan mula sa iyo. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbigay nito, ikaw din ang Diyos na magbabalik, Panginoon, sa mga kapatid namin na nawalan ng mga himala na yon sa kanilang buhay. Salamat po. Muli, sa kabuuan po ng gawain ito, wala pong ibang natas kundi ikaw lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. God bless po sa inyo.